Pansin po natin, balikan po natin ang John chapter 3. Pansinin po natin na ang sumasampalataya ay hindi inahatulan. So, maliwanag po, ang sumasampalataya ay wala ng hatol. Ano ho ba yung hatol? Pag sinabi pong hatol, ito po ay walang hanggang hatol o pagkahiwalay mula sa Diyos. Bakit? Lahat po'y makasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ang Diyos po ay may parusa sa kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi po libre ang kasalanan. Tatandaan po natin yan. No? Kaya nagdusa ang ating unang mga ninuno, si Adan at si Eva, sinumpa sila ng Diyos dahil hindi libre ang kasalanan. No? At alam niyo ba ang kasalanan kung bakit ito ay hindi libre at ito po ay masama sa paningin ng Diyos? Sa pagkakasala, tignan niyo ha, inyong bulayan, sa pagkakasala, mas dininig ni Adan at ni Eva si Satanas kaysa sa Diyos. Ha? Mas naniwala si Adan at si Eva kay Satanas kaysa sa Diyos. Kaya mabigat po yun. Akalain mo, mas pinaniwalaan nila ang dyablo kaysa sa Diyos. At sabi ng Diyos, huwag kang kakain. Sabi ng dyablo, sinabi ba ng Diyos? So, madali sabi mga kapatid, kaya po mabigat po ang parusa ng kasalanan sapagkat ang ibig sabihin po ng kasalanan, mas ikinumpara pa nating mahusay si Satanas kaysa sa Diyos. Ha? Mas pinaniwalaan pa natin ang salita ng dyablo kaysa sa Diyos. Mabigat po yun. Sa inyo, wala lang yun. Pero sa Diyos, hindi. Ang Diyos po hindi hamak para hamakin. Ang Diyos hindi baliwala para baliwalain. Ha? Okay. Ngayon, sino pa ang tao? Ngayon, pero ito ang maganda. Ang sumasampalataya sa Kanya, hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya, hinatulan na. Mga kapatid, ito nais ko pong sabihin din sa inyo, ha? Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Mali yung paniniwala na saka mo daw malalaman kung saan ka dadalhin ng Diyos, sa impyerno o sa langit. Mali po yun. Bakit? Ang sabi ng Bible, buhay ka pa, hinatulan ka na. Ano? Pero sabi din naman ng Bible, kung ikaw ay sasampalataya, buhay ka pa, wala ka ng hatol. So ang ating pag-uusapan ngayong umaga, mapapansin niyo, puro hatol, hatol, hatol. Pagdating sa Roma 8 verse 1, tingnan niyo po. Sabi ng Roma 8:1, ngayon ngay, wala nang anumang hatol sa mga anak kay Kristo Jesus. Ang totoo niyan, lahat tayo nasa ilalim ng hatol ng Diyos. Pero kaya ng Diyos na alisin ka sa hatol. Yun ang ating pag-uusapan ngayon. God is able to condemn no more. God is able to condemn no more. Ibig sabihin, bagaman tayo makasalanan, bagaman tayo ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos, tayo nasa ilalim ng puot ng Diyos, tayo ay paimpyerno pag namatay. Bakit? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Opo. Sa totoo na po, maniwala kahit sa hindi, kamatayan lang ang nag-aantay sa iyo at sa akin. At may paglalagyan na tayo sa kabilang buhay. Kung ikaw ay mananampalataya, hindi ka nadadalhin sa impyerno. Pero kung ikaw ay hindi mananampalataya, ang hatol sa iyo ng Diyos ay walang hanggang pagdurusa. Kaya hindi ito biro, mga minamahal. Ngayon, ang ating pag-usapan, God is able to condemn no more. Paano ba yun? Number one, kasi ito bibilisan ko lang, Kasi pag sinundan mo talaga yung flow ng hatol, dapat lumabas yung mga dahilan. Una, doon sa Roma 8 verse 3. Roma 8 verse 3. Paano ba ako na isang nasa ilalim ng puot ng Diyos na nakaabang na kasi ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. Ibig sabihin, ikaw hanggat hindi nananampalataya, ikaw ay hinatulan na. You are bound to hell when you die. Hindi ka palangit. Hindi ka rin pa purgatoryo. Walang purgatoryo. Langit lang at impyerno. Kapag ikaw ay namatay na hindi nagsisisi na ng palataya, hinatulan ka na, hindi ka hahatulan pa lang. Hinatulan na, nangyari na. Bakit?
Bet ka maniniwalang hahatulan ka pa lang, hindi ka naman magkakasala pa lang. Siguro pwede kang hahatulan pa lang kung magkakasala ka pa lang. Pero sa totoo na, nagkasala ka na. In fact, ang tawag ng Bible sa atin, makasalanan na, hindi magkakasala pa lang. Naniniwala ho ba kayo tayong makasalanan? Inaamin ho ba natin na tayong makasalanan? Kung iisa-isahin ko yung kasalanan, tupi ang ating bibig. At kahit hindi ko pa sabihin sa inyo yan, may karapatan na tayong tumupi. Bakit? Umiimik ang konsensya natin. Tayo'y makasalanan. Tama? Ngayon, bigyan natin ng dahilan kung bakit pwede palang kahit ako'y makasalanan ay hindi na ako pumunta ng impyerno. Unang dahilan, Roma 8 verse 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman. Sa totoo na kung bakit tayo hinatulan, hindi tayo nakasunod sa mga pinagagawa ng Diyos. At hindi natin kayang gawin. Sabi, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman. Hindi talaga natin. Kaya nakakaawa yung mga relihiyon na nagsisika pa rin sa utos. Hindi nga kaya ng laman. Dahil ang pagiging matuwid sa paningin ng Diyos, hindi lang panglabas, maging sa pangloob. Pwedeng panglabas, mapino ka. Ay, paano ang pangloob mo? Di ka man lang makapagsalita ng malaswa, santong-santo ka. Pero yung kulo ng utak mo, yan ang problema Ano sabi ng Bible? Ang sino man tumingin sa babae na may mahalin na pag-iisip, nagkakasala ng pangalo niya. Wala siyang ginawa. Nag-isip lang. Kaya kung ikay susunod 10 utos para maging matuwid, pwedeng mapagkamalan panglabas. Ay ang loob. Naintindihan niyo ba yan? Kaya sabi, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, bakit? Mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang makasalanan. Yun pala, kung bakit pwedeng mawala ka sa hatol ng Diyos kasi may hinatulan. At yan ay si Jesus. Kaya kung sasampalataya ka kay Jesus, God is able to condemn no more. Bakit? May hinatulan para sa atin. Are you with me? Kagaling ka ng Diyos. Hindi natin kaya, pero siya ang gumawa ng paraan. Why? God is able. Amen? Yan po sabi. Dahil binayaran ni Kristo ang kabayaran, ang parusa sa kasalanan, siya yung nagbayad at siya yung hinatulan sa kanyang laman, siya ang binagsakan ng hatol ng Diyos, hindi na ang mananampalataya. Hindi na tayo ang hahatulan kung mananampalataya ka kay Jesus. Kaya nga, ang sumasampalataya ay wala ng hatol. Hindi lahat ng tao, yun lang sumampalataya. Are you with me? Kanino ka sasampalataya? Hindi kay Maria, hindi kay Baptist, hindi kay bautismo, hindi kay Pope, hindi kay Pastor. Ang sumasampalataya kay Kristo ay hindi nahahatulan. Praise the Lord. Amen. Kaya pala pwede nating matiyak na tayo palangit. Bakit? Hindi nagalit ang Diyos. Bakit? Hindi na ako hatulan ng Diyos. Bakit? May hinatulan na. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak. Sino ba yung sinugo ng Diyos? Na ipinanganak sabsaban, nabuhay na walang kasalanan, kinainggitan, pinarusahan, ipinako sa krus, namatay, inilibing, ikatlong araw, nagbangong mag-uli. Sino ba yon? Ang Panginoong Hesus yun. Na nag-anyong lamang salarin. Hindi sa salarin, nag-anyong salarin. At dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. So si Kristo ang hinatulan. Bakit ka pahatulan? May hinatulan na. Kung nananampalataya ka. May nagbayad na. Klaro ba? Maliwanag ba? Gusto nyo ba kayo palangit pag namatay?
Sinong sasampalatayanan mo? Pag sinabi mong sasampalatayanan si Jesus, matindi yan. Naintindihan nyo ito? Pag sinabing sinampalatayan mo si Jesus, itinapon mo na yung hindi siya. Itinatakwil mo na yung hindi siya. Kasi hindi pwedeng may reservation. Pag ang lalaki nagpakasal na, lahat ng ibang crush mo, iiwanan mo na. Hindi pwede kasing dalwa sana ang puso ko. Mga kanta ng mga unbeliever, sana dalawa ang puso ko. Hindi pwede yan. Are you with me? Ngayon, kung nananampalataya kay Jesus, nananampalataya ka rin sa sarili mo, nananampalataya ka rin sa binyag, nananampalataya ka rin kay Maria, nasa ilalim ka pa rin ng hatol ng Diyos. Bakit? Ang dami mong sinasampalatayanan. Naintindihan mo ba? Hindi magiging wagas kapag bukod kay Jesus, meron pa. Kaya alisin niyo po yung sana dalawa ang puso ko. Are you with me? Klaro ba? Number 2, dahil tayo may baptism, iibig pa yung mga yan. Una, substitution of Christ. Yan ang una. Ibig sabihin, sa halip na tayong hatulan, siyang hinatulan. Pandalwa, standing of justification. Ano ibig sabihin niyan? Medyo malalim, kaya nga kayo mag-aral. Kaya nga kayo makinig dito. Hindi, po, ang pangangaral hindi po bukya. Hindi po yung makasambitla lamang. Ang Bible po ay nangangailangan talaga ng mga ligtas na tagapagturo. Sapagkat ang bulag, kapag umakay sa kapwa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Hindi ho simple ang Bible. Talagang makakatulog ka kapag binasa mo ito na walang tunay na tagapagturo. In fact, kahit yung pakikinig pa lang parang ang nainom ng vitamins. Kapag hindi naiintindihan. So, kawawa naman yung nakikinig ng tagapagturo, hindi rin naman nakakaintindi. Maraming ganyan. Paano ka magbibigay ng buhay kung ikaw ay patay? Paano makakapagpadede ang kambing na wala namang gatas? Naintindihan niyo ba yan? Mahirap magpadede ang kambing na walang gatas. Mahirap tumungga ng isang gripo na wala namang tubig. Paano ka bibigyan ng pag-asa ng isang mangaral na wala namang pag-asa? Makinig po kayo. Hindi simple. Katulad niya, standing of justification. Ano naiintindihan nila dyan? So, bakit God is able to condemn no more? Una, nakita natin substitution of Christ. Sa halip na tayong hatulan siya. Pandalawa, nung ikaw ay manampalataya, ikaw ay inaari na ng Diyos na matuwid. Naintindihan niyo ba yun? Tinatanggap na ng Ama dahil ng iyong pananampalataya kay Kristo na ikaw ay walang kasalanan. Bakit? Nung ikaw ay sumampalataya, si Jesus ay naging iyong kabanalan katwiran. Tingnan natin po, Roma chapter 5 verse 1. Yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya. Inaaring ganap. Dahil ang katwiran ni Kristo, ikaw ay dinideklara ng Diyos na wala ng kasalanan. Ba't ka pahatulan kung sa paningin ng Diyos, ikaw ay ganap na? Amen. Naintindihan niyo ho ba yun? Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Panatag ka na, hindi ka na babanata ng Diyos, hindi ka na itatapon ng Diyos sa impyerno. Bakit? Sa paningin ng Ama, dahil ang pananampalataya mo kay Kristo, ikaw ay justified o ikaw ay inaaring ganap. Pag sinabing ganap, absuelto. Hindi ka na guilty, hindi ka na mananagot, hindi ka na itinuturing na salarin. Are you with me? Yes? Kung ako hindi mananampalataya kay Kristo,
may hatol na ako. Bakit? Makasalanan ako. Pero pag ako'y sumampalataya kay Kristo, wala nang hatol. Bakit? Una, siya yung hinatulan para sa akin. Pandalwa, ako'y naging matuwid dahil din niya. Hindi dahil ang aking katwiran, kundi dahil ng katwiran ni Kristo na aking sinampalatayanan. So, verse 19, tingnan niyo po, verse 19. Sapagkat kung paanong sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Alam niyo ba, dahil sa pagkakasala ni Adan at ni Eva, lahat ng lahi, lahat ng henerasyon ay makasalanan. Domino effect. Alam niyo ba yung domino effect? Pag naitumba ang unahan, hanggang dulo tumba yan. Alam niyo ba, nung magkasala si Adan at si Eva, lahat tayo ay naging makasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Pero ito magandang balita. Sapagkat kung paanong sa magitan ng pagsuway ng isang tao, marami ay naging makasalanan, gayon din sa pamagitan ng pagtalima ng isa, ay marami ang magiging mga matuwid. Kung may epekto ang nagkasala, lalo namang may epekto yung nabuhay ng walang kasalanan. Naintindihan niyo ba yan? Kung paanong lahat ng lahi, lahat ng henerasyon na damay sa pamagitan ng isang pagkakasala ni Adan, lahat makasalanan. Kung paano yung bulok nakakahawa, ay lalo naman yung banal na buhay ni Jesus. Lahat ng mananampalataya ay magiging mga matuwid. Bakit wala ng hatol? Dahil ng pagtalima ni Kristo. Si Kristo ang naging ating katwiran. Siya yung nabuhay na walang kasalanan. Kapag nanampalataya ka, yung katwiran ni Jesus, iyo. Naintindihan niyo ba yan? Ang dapat parusahan, makasalanan. Bakit ka paparusahan? Bakit ka pahatulan? Hindi ka na itinuturing na makasalanan. Ikaw ay ganap. Maliwanag ko ba? Paano? Tingnan niyo po Roma chapter 1 verse 17. Sapagkat, Roma chapter 1 verse 17 yan. 7 points ito. Okay. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos. Dito ang katwiran ng Diyos, Hindi yung pangangatwiran mo, kundi katwiran ng Diyos. Nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa magitan ng pananampalataya. Mga kapatid, tayo pala naman ang palataya ay inaari na talagang ganap. Pag sinasabing ganap, justified. Ano ba ang justified? Kumbaga sa korte, yan ay ginagamit sa sa korte. Pag justified, ikaw ay acquitted, napawalang sala. Hindi ka na guilty para parusahan. Bakit? Napawalang sala. Alam niyo mga kapatid, pag ikinanampalataya kay Kristo, napawalang sala ka na. Amen? Hanggang kailan? Ano yung means sa pananampalataya? Hanggang sa pananampalataya, hindi sinabing manampalataya ka at ituloy mo na mabuting gawa. No, from faith to faith. Minus nothing, plus nothing. Ibig sabihin, by faith alone. Tama ba? Just believe. And then, God is able to condemn you no more. Claro. 10 verse 3, no Roma? 10 verse 3. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na may tayo ang kanilang sarili, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Mga kapatid, ang mga Hudyo nakalulungkot. Kaya hindi sila naligtas kahit bansang Hudyo, nagpilit sila sa kautusan. Akala nila matatanggap ang katwiran ng Diyos sa pag-iigi sa kautusan. Hindi nila naintindihan ang katwiran ng Diyos. Ang katwiran ng Diyos ay si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Number 3, Una, bakit hindi na tayo hatulan? Dahil may hinatulan na.
That is a substitution of Christ. Dahil, pandalwa, standing of justification. Ang tayo natin sa paningin ng Ama sa pamagitan ni Kristo, tayo'y ganap na. Tayo'y matuwid na. Tayo'y sakdal na. Hindi dahil ng iyong kasakdalan, kundi ng kasakdalan ni Jesus. Praise the Lord. Akalain mo yan? Pupunta ka ng langit. Dapat masaya yung mga taga-langit. Akalain nyo iba, hindi naiintindihan yan. Nagpapapako pa sa krus, nagpapahampas, sumusunod sa kautusan, nagbabayad ng dasal, daming-daming. Cheche-breche. Hindi nila alam ang katwiran ng Diyos. That is simply believing the Lord Jesus Christ. Then number 3, security in Christ. Ano ba yung security in Christ? Alam niyo po mga kapatid, kung bakit hindi na tayo hahatulan ng Diyos. Basahin po natin ang 17 to 19. Tingnan niyo po, 17 to 19. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa magitan ng isa. Ibig sabihin mga kapatid, nire-represent tayong lahat ni Adan. We are united to Adam's sin. Are you with me? Kaya si Adan, hindi lang si Adan ang hahatulan. Bakit? Tayo kaisa ni Adan sa pagiging makasalanan. Yung iba pa yung nagsasabi, pambihirang Adan yan, nadamay tuloy kami. Kung ako sana si Adan, hindi ko kakainin yun. Yung bungang yon. Pero sa totoo na, kung ikaw si Adan, baka pati ahas kinain mo. Huwag mong sabihin dahil wala ka sa lugar na yon. Lahat tayo'y mahina. Okay. Tingnan nyo sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa magitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa magitan ng isa sa makatwid bagay si Yesu Kristo. Verse, tuloy natin. Kaya kung paano sa magitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ikapagdurusa. Ibig sabihin, yung kasalanan ni Adan, damay ka. Dahil ng pagsuway ng isa, bakit? Nire-represent tayo ni Adan. Kaugnay tayo ni Adan. Anong diniting ko, mga kapatid? Bakit hindi na tayo hatulan? Nakakatuwa. Tayo naman ay kaugnay ni Jesus. Ulitin ko, Kung bakit tayo hindi nahatulan, naugnay tayo kay Jesus na hindi pwedeng hatulan ng Diyos. Amen. Okay. Nahagilap ako ng ilustrasyon Kaya kung paano sa magitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao. Sa lahat Bakit? Tayo'y damay kay Adan. Ngayon, bakit naman tayo wala ng hatol? Damay tayo kay Jesus. Kung paano nakadamay ang mali, mas nakadamay ang tama. Kung nakahawa ang dilim, mas nakakahawa ang liwanag. Tama? So, kung paanong nadamay tayo sa kasalanan ni Adan at ni Eva, praise the Lord, hindi ka nahatulan sapagkat nadamay tayo ng katwiran ni Jesus. Bakit? Meron tayong kaisahan kay Kristo. Alam niyo, para maintindihan pa natin yan, dito sa Roma chapter 6, verse 8 to 11. Tingnan niyo po. Datapwat, kung tayo'y nangamatay, nakalakip ni Kristo. Alam niyo mga kapatid, si Kristo ay namatay. Bakit siya namatay? Wala naman siyang sukat kamatayan. Bakit? Wala naman siyang kasalanan. So siya'y namatay dahil ng ating kasalanan. Therefore, yung kamatayan pala ni Kristo ay kamatayan mo. At kamatayan ko.
Kasi si Kristo nga ang nagdala sa tayo ay united in Christ's death. Naintindihan niyo ba yan? Kasi walang ground ang Ama na patayin siya. Bakit? Inosente siya. Magiging masama ang Ama na patayin at parusahan ang wala namang kasalanan. Pero bakit siya pinatay? Dahil dinala nga ang iyong kasalanan. Well, ito sa mga sumasampalataya, hindi sa lahat. Ngayon, nung ako'y sumampalataya kay Kristo, yung palang kamatayan ni Kristo, kamatayan ko. At nung siya'y ilibing, yun pala'y paglilibing ko. At nung siya'y magbango mag-uli, yun pala'y pagbango mag-uli ko. So, bakit pa ako hahatulan? Bakit? Hindi na. Ako po ngayon ay secured in Christ. Bakit? Kaisa ko si Jesus. Ako'y united in Christ. Naintindihan mo ba? No? Nahagilap po ako eh. Ako'y walang tulog kagabi. Kaya may hirap kumuha agad ng mga apektado talaga ang utak pagka pagod. Pinagod ako na nga yung madam. Binantayan ko siya eh. Kasi nung isang gabi, wala siyang tulog. Naawa ako eh. Kaya yung mga iingay-ingay, shh, huwag kayo maingay. Tutulog na si madam. Saka babantay ko ako hindi nakakatulog. Ganyan halininan kami. Pero ganito mga batid. Naintindihan mo ba? Datapat kung tayo'y nangamatay, nakalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya. Kasi united tayo kay Kristo. Kaya secured tayo. Ang kamatayan niya ay kamatayan ko. Ang pagkalibing niya ay pagkalibing ko. Ang pagkabuhay na mag-uli niya ay pagkabuhay na mag-uli ko. Yan ay inilalarawan nung ako'y sumunod sa tubig ng bautismo. Mamaya may makakita tayo na mababautismuhan. 7 sana yan, pero ang isinasa Mindoro pa. Ang bawat babautismuhan, ilulubog sa tubig. Sa gisag ng siya'y namatay, kasama ni Kristo, at iaahon sa gisag na siya'y nabuhay na mag-uli ni Kristo. Ang bautismo hindi nagliligtas. Yun ay kapahayagan ng iyong pagiging kaisa ni Kristo. At kung ikaw ay kaisa ni Kristo, bakit ka pahahatulan? Naintindihan niyo ba yan? Ay hindi. Ang Pilipino nga ay ang galing sa palakasan system. Alam niyo ba yung palakasan system? Alang-alang lang sa'yo, kumare. Talagang sa tindi ng galit ko din sa anak mong yan. Ay kundi nga lang tayo may pinagsamahan, tatartarin ko ng pino yan. Alam niyo ba? Ay alang-alang kay Kristo, hindi na tayo parurusahan. Are you with me? We are united. We are secured in Christ. Number 4. Ayoko kasi magsalita sa inyo na hindi nyo naiintindihan. Kung kayo may umalis at naiintindihan nyo at hindi kayo nanampalataya, wala na akong kasalanan sa inyo. Are you with me? Pero kung kayo naiintindihan, sana kayo'y magsisi at manampalataya. Roma, number 4. Not only why God is able to condemn no more, substitution of Christ, standing of justification, security in Christ, ito, satisfaction of the law. Satisfaction of the law. Ano bang idea ng satisfaction of the law? Kaya ikaw at ako ay hahatulan dahil makasalanan ka. Bakit? Tayo ay lumabag. Anong utos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ano ibig sabihin? Wala kang mamahalin ng higit sa lahat, kundi ang Diyos. Yan ang unang utos ng Diyos. Ang Diyos naman, hindi lang yun nasa dingding. Pandalwa pa yun. And sabi niya, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Ibig sabihin, kaya nagpakilala, ako ang Diyos na nag-ahon sa iyo sa Ehipto. Wala kang nakitang anuman. Ibig sabihin, walang Diyos na tagapagligtas, walang Diyos na bubuhay, kundi siya lang. Kaya kung dapat nasasambahin, ay siya lang. Mamahalin. Pero sa totoo na, guilty tayo diyan. Guilty tayo lahat yan. Bakit? Mas mahal pa natin ang ating sarili kaysa sa Diyos. Tama ba?
Guilty tayo dyan. Mas mahal pa natin ang ating pamilya kaysa sa Diyos. Mas mahal pa natin ang pera kaysa sa Diyos. Mas mahal pa natin ang ating mga alaga kaysa sa Diyos. Mas mahal pa natin ang pera kaysa sa Diyos. Diyan pa lang guilty na tayo. Ay ano pa yung, huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan. Guilty lalo tayo dyan. Lalo kung tayo dinaligtas. Tayong mananamba sa ribulto. Ha? Bawal yan! Huwag kang gagawa ng larawang ng kawangi sa langit, ng sa lupa, na silalim ng dagat. Huwag niyo silang luluhuran o paglilingkuran man sila. Sabi nila, hindi naman kami kinasamba. May kinaghahandog ng bulaklak. At ba't mo pinagpuprosesyon yan? That is bawal. At tayo'y sumaway. Ano pa? Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Sa totoo na, madapa lang tayo, Diyos ko po. Nagalit lang. Kung ano na, bukang bibig natin ang Diyos sa walang kabuluhan. Ha? Ano pa? Ipangili mong araw ng Sabat. Sa ating linggo yan. Amen? Oh, ilang linggo ang isang taon? 52. Ilang linggong nasimba ka? 53. Ang lampas. Negative. Guilty tayo. Tapos, igalang mo ang iyong mga magulang, ang iyong ama't ina. Huwag kang mag-iimbot. Huwag kang magtataksil, etc. 10 yan. Doon pa nga lang sa ulo yun, ang hirap na yung pagkasundin. Tayo pong lahat ay hindi nakasunod at hindi makakasunod. Pero sinatisfied ni Kristo yan. Amen. Kaya tetelestai, naganap na. Ibig sabihin, yung hindi mo kayang tuparin, tinupad niya. Ngayon, kung sumampalataya ka kay Kristo na tumapad, ba't ka pa naman nahatulan, natupad mo na? Kung baga sa school, nagawa mo ang lahat ng requirements, ba't pa naman kita ibabagsak? Bakit kita ibabagsak lahat ng requirements na satisfied mo? Baka cum laude ka pa. Alam sa totoo na, cum laude tayo. Lahat ng pinakamataas na grade nakuha natin. Bakit? Si Kristo ang nag-aral para sa atin. Si Kristo ang gumawa na hindi natin kayang gawin. Ngayon, nagawa na niya at sinampalatayanan mo, bakit ka pa niya hahatulan? Klaro? Oy, baptismo kinig. Amen. Hindi mo ito mapapakinggan sa mga kulto. O baka naman kaya hindi ka nag-i-enjoy. Wala ka pa dito. Alam sa totoo na, ang isda masaya sa tubig. Tama. Tingnan po ang isda at masaya sa tubig. Ang ibon, masaya sa iyong papawid. Di ka? Tama. Mamamatay ang ibon, alisin mo, pag inilagay mo sa tubig. Mamamatay ang isda, alisin mo sa tubig. Dapat ang Kristyano, ang galak ay Diyos. At mamamatay ka kapag wala ka sa Diyos. Ang kay Kristo ay bagong nature, bagong nilalang. Kung paano ang isda ay sisingab-singab pag wala sa tubig, at ang ibon ilagay mo sa dagat, mamamatay, dapat ang iyong sigla at inam pag nakikinig ng salita ng Diyos. Huwag kang magpahalata. Amen. Amen. Alam niyo, ang tao nagpo-quote din naman. Kaya ako natagal dahil ninyo. Ano? Kaya ako tatagal pag may nakikita akong Kristiyano daw, pero hindi nakikinig. Dahil ang bisita nga natin nakikinig, nakakahiya ka namang Kristiyanong hindi. Bika, sayang ang naligo ka pa naman, agang-aga. Nagsirit ka pa ng maraming pabango. Yung pala naman, tutulog ka lang dito. Kaya ka. Wala ka pang alam para hindi makinig. Ayan. Amen? Naiintindihan ba ako ng mga bisita? Taas nga kamay ng mga bisita natin. Naiintindihan nyo ba ang pangaral? Natutuwa ba kayo? Shame on you, members, na hindi nakakaintindi. Kaya lalabas kang wala pa rin paglago. Are you with me? Amen? Ako nga, walang tulog. Nangangaral pa rin. Amen? Di lalo ka namang dapat.
Makinig ka. Yan, natagal tuloy ako. 7 puntos ko ito eh. Pinatatagal niyo ako eh. Are you listening? Alam niyo nga mga kapatid, pag kayo ay nakapakinig ng ibang relihiyon, magsisisi ka, di ka nakinig. Dahil nag-aaral ang mga kulto. Wala kang isasagot sa kanila kapag hindi ka natuto. Yan, justification, di nila alam yan. Ano yung satisfaction, pastor? O, di makinig ka. Ha? Alam mo yung satisfaction? Parang, ikaw ay nakakita ng iyong paboritong menu. Ano ang menu mo, Kuya Boy? Bagoong, pambira naman. Sosyal. Ibig sabihin, pag ang menu mo ay bagoong, pag nakatikim ka talaga, swabe. Alam niyo ba? Tayo ay swabe na sa Diyos. Dahil ni Jesus. Bakit? Siya yung tumupad ng hindi mo kayang tuparin. Romans chapter 8, verse 4. Ano yung swabe? Kumbaga, bagong labas ka ng CR. Nung paglabas mo, success. Diga. Ano ba ibig sabihin na yan? Satisfied? Kumain ka? Ano kang galing ng luto mo, kumare? Wala akong masabi wala na akong hahanapin pa. Alam niyo ba, ang Ama, wala nang hahanapin pa. Bakit? Nagawa na ni Jesus yung kailangan mo. Na hindi mo kaya. Klaro! Baptist, klaro! Ha? Hindi ito hotel! Listen to the word of God! You are here to worship God! Pambira, nililin-ay ko na, iniisa-isa ko pa, ang lakas pa ng microphone, tulog ka pa rin. Shame on you. Amen? Naintindihan ng bisita, tapos ikaw membro, hindi nakakaintindi, nakakaawa ka naman. Amen? Ganito ako, hindi ako basta nagtuturo. Ayaw kong natatapon ang katotohanan. Di ka? Nung kay bata pa, napipit-pit ako ng aking nanay. Pag ako nagtatapon ng mumo. Ano sabi ng nanay? Ikay busong. Kaya huwag kang magtapon ng mensahe ng salita ng Diyos. Amen. Sino nakaabot niya yung sinasabihang busong ng mga matatanda? Di ka? Bukod sa pit-pit, may salita pang masakit. Ikisaramol yung bata ka. Huwag kang busong. Akala mo kung saan kunin pa yung bigas na yan. Ang dami sinabi, bukod pa yung pit-pit. Mga kapatid, akala mo ka, basta hawiin yung salitang yan? Amen? Akala mo ba, basta lang bulayin yan, tapos tutulugan mo lang, busong ka. Amen? Amen? Kaya nga literal, wag sayangin, wag din naman sayangin ang salita ng Diyos na papakinggan. Tapos mamaya ingay na ingay mo. Lalo mamaya ang kainan. Ingay-ingay mo, pagkakainan. Tapos salitahan ng Diyos, ikaw ay mimiha-miha. Talagang makakapainig kayo sa akin ng ganito. Bakit hindi ko yan minamahina? Are you with me? Amen? Ang sa Diyos ay nakikinig ng kanyang mga salita. Kung kaya nga't hindi mo dinirinig, baka hindi ka sa Diyos. Are you listening? Are you listening? Satisfaction of the law. Roma 8 verse 4. Upang ang kahilingan ng kautusan, yung hinihingi ng kautusan, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos, igalang mo ang kanyang pangalan, igalang mo yung mga magulang, pangilin mo ng araw ng Sabat, huwag kang mag-iimbot, huwag kang magsisinungaling, huwag kang papatay, hindi natin maibigay yung hinihingi ng Diyos. Pero salamat, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, natupad sa atin, hindi dahil ko, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ano ba, naibigay natin yan dahil kay Kristo. Amen. And then number 5, praise the Lord. Matatapos din ito. Bagaman nagkaroon ng patalastas.
10 verse 4 pala. 10 verse 4, Roma. 10 verse 4. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa makatwid ng bawat sumasampalataya. Ano ibig sabihin? Si Kristo yung sum up. Siya yung shortcut. Ano ba yung shortcut? Pag tayo pumunta ng malayo, nagtatanong tayo, saan ka mas malapit na daan? Kasi pag binagtas ko yan, abutin ako ng umaga. Aba, may naituro sa iyo. Di ka dumaan. Dito, wala masyado nagdadaan. Walang traffic. Punta ka dun Di ka? Kasi para madaling makarating. Ano, kapatid? Si Kristo ang gumawa para madali kang makarating. Klaro. Ginawa na ni Kristo ang kautusan, sasampalatayanan mo na lang. Amen? Amen ho ba? Ano kayang mahirap ang unawain doon? Klaro ho ba? Kayo ba'y naanyayahan pag birthday? Sino dito naanyayahan ng birthday? Yung iba nga sa atin, di mo naman naanyayahan na andun No? Sino dito talaga yung personal na naanyayahan ng birthday? Mayroon pang card. Tas ang kamay naanyayahan. Ganon. Okay. Pag ikaw ba'y naanyayahan, ikaw ba magluluto? Ikaw ba magsisibak? Ikaw ba magsasangkotsa? Ikaw ba magtatartar? Anong gagawin mo? Kakain ka na lang. Sino nagpagod? Yung nag-anyaya. Alam mo, ang kaligtasan, sino nagpagod? Hindi ikaw. Si Jesus. Anong gagawin mo? Kakain na lang. Shortcut. Si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. Kaya kapag sinampalatayanan mo si Kristo, natupad mo na ang kautusan. Naintindihan mo na yan? Pag kinausap ka, ikaw ba ay palangit na? Oo. Abay, nagkakasala ka pa. Hindi, natupad ko na. Bakit? Si Kristo ang tumupad para sa akin. Kaya nga sabi niyan, si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. Sa katutuwid ng bawat sumasampalataya. Kaya, hindi ka nahahatulan. Bakit? Areglado na Klaro? Masaya ba kayo? Masaya ba kayong kayo palangit na? Masaya ba kayong hindi na kayo hahatulan? Masaya ba kayo palangit na? Abay, kasarap nun! Yung iba hindi magkaintindihan, paano ka pupunta ng langit? Pero ipinaunawa na sa atin ng Holy Spirit. Wala ka nang gagawin. Natapos na ni Jesus. Pati kautusan. Panglima. Why God is able to condemn us no more? Separation from sin's law. Separation from sin's law. Ano ibig sabihin? Roma 8 verse 2. Sige, basahin natin mabilis. Nakita ko na yung babautismo natin. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ko sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Mga kapatid, pinalaya ko sa kautusan ng kasalanan. Anong idea? Bakit ako magkakasala sa Diyos? Wala na ako sa utos. Ikaw ba'y pwedeng sumuway na wala naman akong inuutos sa iyo? Pwede ka bang sumuway na wala namang utos? Para pastor, ang lalim nun malalim na ang iyong ulirat. Pwede ka bang magkasala kung wala ka namang pagkakasalanan? Ba't ka pa magsakakasala sa 10 utos? Wala ka na nga sa kautusan. Natupad na yan. Nasa ilalim na tayo ng biyaya. Amen? Kaya ka naman hahatulan dahil lang kasalanan. Ba't ka nagkakasala dahil ikay nasa 10 utos? Ba't ka pa ngayon magkakasala sa 10 utos? Tanggal na yan. Kaya may nakakita ng kobra. Nakakita kayo ng kobra? Huwag kayo tumingin sa akin. Buntot ako noon. No? Kobra. Alam niyo ba ang kobra pag nakamatay, pag nakakagat sa iyo, ano mangyayari sa iyo pag nakagat ka ng kobra? Patay. Hindi nangyari. Patay. Bakit Dahil lang kamandag. Pero yung palang kobra, naalagaan na, nakalpas lang. Naalsa na ng kamandag. Hindi nangyari. Hindi mo alam yung kobra. Naalagaan na pala, nakalpas lang. Naalis na ang kamandag.
Pag nakagat kayo, mamamatay pa ba kayo? Hindi na eh. Ayaw mga kapatid, bakit hindi na tayo mamatay hatulan? Wala nang kamandag. Nasipsip na ni Kristo. Siya yung tumupad. Ha? Kaya hiwalay na tayo sa kamandag. Bakit? Ba't pa tayo kakamandagin? Wala nang, kumbaga sa ahas, kumagat ka na. Wala ka nang kamandag. Kumbaga sa aso, alaga ng turok, kumagat ka na, wala ka ng rabies. Nagkakamali ako, pero wala ng hatol. Bakit? Wala na ako sa ilalim ng kautusan. Pero hindi lisensya yun. Bakit? Pag ikimay sakit sa puso, pakagat ka sa aso, hindi ka sa rabies na matay. Sa sakit sa puso. Tama? Ano kapatid? Walang Kristiyanong masaya sa kasalanan. Hindi lisensya ang kaligtasan para mabuhay sa kasalanan. Basahin niyo ang Roma chapter 6. Okay. Number 6. Ito pa maganda. Bakit ka hindi hatulan? Roma 8 verse 9. Roma 8 verse 9. Klaro ba? Sapagkat kayo wala sa laman kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyong Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Mga kapatid, pang-anim, Spirit indwelt life. Bakit wala ng hatol? May nakatira ng Holy Spirit. Bakit? Pag may Holy Spirit ka, ikaw ay kay Kristo na. Are you with me? Then, pagdating niyan, verse 14-16, basahin natin mabilis. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos. Kayo ba may Holy Spirit na? Ang sino man na kay Kristo tinitira ng Holy Spirit. Ngayon, kung ikaw pinapatnubay ng Holy Spirit, ay sila ang mga anak ng Diyos. Ba't ka pahatulan? Anak ka na ng Diyos. Then last, settlement of judgment. Bakit hindi na ako hatulan? Tapos na ang kaso. Diga? Why na kaso? Why na kaso, Gyud? Wala na. Tingnan nyo, ha? Ba't ikay pumunta din eh? Ikaw naman pala wala ng kaso. Hindi ka naharap sa hukuman ni Kristo ng Diyos. Bakit? Wala ka ng kaso. Settled na yan. Amen? Nagkaarigluhan na. Alam niyo, nagkaarigluhan na? Ha? Napagkasunduan na. Roma 8:1-4, basahin natin mabilis. Ngayon, wala nang anumang hatol sa mga anak kay Kristo Jesus. Bakit? Verse 2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako. Pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Pinalaya na, wala ng kaso. Free ka na, libre ka na. So, bakit ko tiyak na kayo palangit? Why nakasod yun? Amen? Ba't ka pa ikukulong, wala ka ng kaso? Ba't ka pa hahagupitin, wala ka namang kaso? Ba't walang kaso? Ariglado na ni Jesus. Kaya kung ikikisa iba pupunta, nako, patay ka. Kay Jesus lang. Are you with me? Verse 3. Verse 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa magitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak, nag-anyong lamang sila rin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Diyos sa laman ng kasalanan. Hinatulan na eh. Tapos na. Settled na. Ano ba yung settled na? Sino nakakaintindi yung salitang settled? Lutas. Ayos na. Kumbaga sa gusot, ayos na. Wala nang usapan. Tapos na eh. Basta na lang tayo pupunta na langit pag namatay. Amen. Kumbaga, ako, may St. Peter na. Ako, may sunset na. Pag ako'y namatay, wala nang aasikasuhin ng aking asawa. Bakit? Buhay pa lang, settled na. Ay si St. Peter pa naman, libre ang mani. May baraha pa nga. O gusto mo, pag ako'y namatay, may baraha doon. Ibig sabihin, pag ako'y namatay, wala nang aariglohin. Wala nang aasikasuhin yung buhay. Bakit? Buhay pa lang, settled na.
Mga kapatid, tiyak tayo pa lang at bakit? Sinettled na ni Jesus. Wala na. Tayo manalangin. Panginoon Diyos,